Laureta's POV. Bumagsak ang pangako sa agarang revelasyon niya. Hindi man lang siya nagpaligoy-ligoy pa. Ang bilis niyang umamin. Hindi ko alam kung anong isasagot. Marahil ay pansin niyang kawalan ko ng boses kaya nagpaliwanag na siya. I'm a straightforward kind of person. Ayaw ko magtaka kung bakit ko ginagawa ang lahat ng bagay nito para sa'yo. I want you to understand my intentions. Ilang beses ako napakurap. Tama naman si Donita sa sinabi niyang nararamdaman ko ang interest ni Governor sa akin pero iba pala kapag lantaran ng pag-amin niya. Hindi ako handa sa pagiging mabilis niya. Pero paano? May asawa na po kayo. Diretsahan kong pahayag sa isang malinaw na katotohanan sa buhay niya. Nagbaba siya ng tingin sa mga palad niyang nakabukas. Critical niya itong tinititigan na parang may nire-resolba. My wife and I were just married on papers. Pareho kaming miserable sa 2 taon naming kasal. Marahan akong tumayot na upo sa tabi niya. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Unti-unti siyang nagangat ng tingin, namutawi sa mga mata niya ang takot at pangamba. Alam kong hindi to tama. I know it's infidelity. Sinubukan ko namang pigilan ang sarili kong isipin ka. Gusto kong isipin na gusto lang kitang tulungan. Pero sa tuwing kasama kita, lalo ako nagiging gahaman. To the point na gusto kita para sa sarili ko. Lumakas ang tibok ng puso ko. Hindi na ako makapag-isip ng diretso. Pakaramdam ko rin hindi na ako makahinga ng maayos. Unti-unti akong tumayot, tinalikuran siya. Hindi po ito tama. Ayaw ko makasira ng pamilya. Oo nga at lumaki akong kulang sa pagmamahal pero hindi ko rin naman kayang magnakaw ng pagmamahal na dapat ay nakalaan sa iba. I'm planning to leave my wife. Bulong niya. Unti-unti ko siyang nilingon. Hindi na ako nagtaka nang makitang nag-aabang na tingin niya. Hindi pa rin ako nagpatinag at ginawaran siya ng disgustong itsura. Sana hindi ako kasali sa mga dahilan mo para gawin yan. Mapait siyang ngumiti. No, kahit naman na gusto ko matagal ko nang napagdesisyonan to. Napakagat ako sa ibabang labi at tiningnan lang siya. Nakita ko na nga ang determinasyon sa mga mata niya. Can you wait for me then? Namumungay ng kanyang mga mata, puno ito ng pag-asa habang naghihintay sa sagot ko. Nag-iwas ako ng tingin dahil hindi ko na makayanan ang umaapaw na emosyon. Hindi ko alam. Dinig ko ang pagpapakawala niya na maginhawang hinga. At least, hindi ako nabastad kaagad. Sa dami ng iniisip ko, hindi ko na alam kung paano kami na-good night sa isa't isa. Wala naman akong karanasan sa pagbo-boyfriend dahil sa pagiging abala sa sariling buhay. Ang alam ko lang kakaibang karanasan ko kay Gov na paraan niya ng paniligaw. Hindi rin ako sigurado kung paniligaw ba ang tawag sa ginagawa niya. Masyadong komplikado ang lahat. Sa susunod na mga araw ay naging awkward ang pakikitungo ko kay Gov. May mga pagkakataon na hindi ako makatingin sa kanya ng diretso. Laging sumasagi sa isipan ko na gusto niya ako. At sa tuwing maalala kong gabi ng pag-amin niya, mas lalong bumibilis ang tibok ng puso ko. Dumaan ang 1 linggo at unti-unti na nagiging normal ang lahat sa amin. Minsan ay hindi ko siya nakakasama sa isang araw at lagi kong dinadahilan sa sarili na siguro'y umuwi siya sa kanila tuwing hindi siya nakakauwi sa bahay. Sa bilis ng panahon ay hindi ko na namamalayan na patapos na pala ang buwan. Bumibisita pa rin naman sa akin si Donita. Kinakwento niya sa akin ang nangyayari sa tiyahin ko. Kay Donita ko rin napag-alaman na iniwan na ni Chong si Chang. Kasalukuyan raw na binubuhos ni Chang ang panahon niya sa simbahan pero hindi pa rin daw nagbabagong kanyang pag-uugali. Lalong-lalo na noong ipinagkalat niya na naglayas daw ako dahil sa pagiging ambisyosa. Sa tuwing tinatanong ko naman si Governor kung anong ginawa niya kay Tiong, ay wala akong nakukuhang konkretong sagot mula sa kanya kaya tumigil na rin ako sa pangungulit. Dumating ang araw ng Sabado. Hindi ko maiwasan na makaramdam ng pananabik nang narinig kong tunog ng sasakyan sa labas ng bahay. 2 araw nang hindi umuwi si Gov, kaya nabigla ako nang mapagtantong na miss ko rin pala siya. Mula sa kusina'y nakapaalang akong kumaripas ng takbo palabas ng bahay. Mas lalong lumapad ang ngiti ko nang makita ang pagbaba niya mula sa sasakyan. Mabilis na umaliwalas ang mukha niya nang makita ako. Ngumisi rin siya habang pinapasadahan ng tingin ang itsura ko mula ulo hanggang paa. Miss me that much, ha? May bahid ng panunukso ang boses niya. Nadipi na rin ang kanyang dimple sa pisngi.
Nagluto ako ng paborito mong kare-kare. Masiglang bungad ko. Mas lalo lang siyang umisi. Napalinga ako sa bandang likod niya nang makita si Benji na may kinukuhang 2 bagahe sa likod ng sasakyan. Kumunot ang noo ko. May lakad ka ba bukas? Nilapitan niya ako at marahang kinuha ang aking kamay. Pinagsiklop niyang mga kamay namin. Let's go out of town, Loretta. Pumunta tayong Cebu. I already booked sa ticket. At kinabukasan nga ay tinupad niya ang kanyang sinabi. Ang galing, ang ganda, tingnan mo sila. Para akong isang bata habang pinagmamasdan ang mga dolphins na mistulang nagpapakitang gilas sa amin habang sabay-sabay ang kanilang paglundag. 10 minuto pa lang kaming nasa bangka sa gitna ng isla sa Oslob, Cebu pero hindi kami dinismaya ng mga dolphins dahil kaagad silang bumungad sa amin. Kumapit ako sa braso ni Governor habang masiglang tinuturo ang mga dolphins sa may di kalayuan. Tingnan mo oh, ang ganda talaga. I'm looking at it, sobrang ganda nga. Aniya sa magaang na boses. Nang tingnan ko siya'y napairap ako. Hindi naman siya nakatingin sa mga dolphins na lumalang sa dagat kung hindi sa mukha ko. Hindi ka naman nakatingin eh. Umangat ang sulok ng labi niya at patuloy pa rin akong pinagmamasdan. Alin ba? Ikaw lang naman ang nakikita kong sobrang ganda dito. Ewan ko sa'yo. Ang corny mo. Inismeran ko siya at binaling na lang ulit ang atensyon sa mga dolphins. Dinig kong mahina niyang pagtawa. Mag-iisang oras na din ang ginugol namin sa gitna ng karagatan bago bumalik ng resort para sa hapunan. Kumain kami sa floating restaurant ng resort. Lantad sa mga mata namin ang tanawin ng banayad na dagat at ang paglubog ng araw. Sumimsim ako sa wine glass at ginala ang tingin sa paligid. Mistulang nagsasayawan ng mga puting kurtina dahil sa dalisay na ihip ng hangin. Hindi lang kaming dalawang naruroon dahil may iba pang mga customers ang kumakain na kadalasan ay mga foreigners. Ang ganda talaga dito ano? Sambit ko. Banayad niya akong initian. We can always come back here. Binaba akong wine glass. Paano kung may makakilala sa'yo dito? Don't worry about it. This is an exclusive resort so they're quiet. Discreet when it comes to their guests. Ngumiti ako kahit na may nararamdaman na konting kirot. Nauunawaan ko naman na magiging ganitong sitwasyon naming dalawa dahil bukod sa isa siyang politiko, may asawa din siyang tao. Makakayanan ko kaya na hanggang dito lang ako? Makukontento kaya ako sa ganitong patagong sitwasyon? Wala pa naman akong naipapangako sa kanyang sagot pero kasi okay ka lang ba? Is something bothering you? Untag niya na nagpabalik sa realidad ko. Oo naman Gavin. Ninanamnam ko lang yung wine. Batid ko sa paraan ng paninitig niya ay hindi siya kumbinsido sa sinabi ko. Kinuha niyang isang kamay ko na nasa mesa. Pareho namin pinagmasdan ang mga kamay. Ang liit ng akin kumpara sa kanya. Nasasakop niya ito ng walang kahirap-hirap at ganun nga ang ginawa niya. Hindi tayo palaging ganito, Loretta. Pangako ko yan sa'yo. Bulong niya sa paos na boses. Punong-puno ng matibay na pangako. Sana nga lang hindi matibag. Humigpit ang pagkakahawak niya sa kamay ko. Nag-angat ako ng tingin mula dito. Kitang-kita kong pag-aabang ng mga mata niya sa akin. Parang hinihigop ng determinadong tingin niya ang tiwala ko. Sa huli ng hina ang mga kamay ko na nasa lilim ng kanya. Sa huli ay nagpaubaya ako. Lampas 9:00 na ng gabi nang magbalik kami sa cottage na kasalukuyan namin tinutuluyan. Nakabook kami rito na 1 buong linggo. Hindi nga ako makapaniwala noong sabihin niya yun sa akin ni Gavin. Ang sabi niya sa akin, tinapos niya lahat ng kanyang trabaho para maglaan talaga ng 1 linggong bakasyon. Imbis na hotel room ay homey ang estilo ng resort. Nakahilerang cottages ang kanilang pinagmamalaki. Pinili ni Gavin ang cottage na mayroong 2 kwarto para raw maging komportable ako. Mukha itong 1 buong condo unit ngunit kung susumahin na kompletong amenities. Habang naliligo siya sa shower room ay inaliw ko naman ang sarili sa pagbabasa ng pamphlet ng resort. Napag-alaman ko na marami itong water activities tulad ng jet ski, surfing, sailing, diving, banana boating at iba pa. Nagbubuklat ako ng 2 pahina at nakuha nito ang aking atensyon dahil sa nakitang impormasyon tungkol sa kakaibang isla na nasa tapat lang ng resort. Nakarinig ako ng mahinang katok mula sa pintuan. Nilapag kong pamphlet sa mesa upang tugunan ang katok. Binuksan kong pinto at bumungad sa akin ng isang bellboy na may tray na dala-dala.
Meron 2 bote ng champagne na nakapatong dito. Good evening po ma'am. Ilalagay ko lang po itong special request ni sir sa minibar niyo. Sige, pasok ka. Pumasok siya at sinundan ko siya sa kusina. Matapos niyang mailagay ang 2 bote ng champagne sa minibar, ay tumuwid na siya sa pagtayo. Thank you po ma'am, have a good stay. Nakangiting sabi niya at nagsimula ng maglakad patungo sa pinto. Wait pala, may tatanong lang ako tungkol dito, sabi ko sabay kuha sa pamphlet na nasa mesa. Pinakita ko ito sa kanya. Maganda ba dito? Mari niya itong tinitigan. Aba, oo naman po. Medyo kakaiba siya dahil sa rock formations niya, pero masasabi ko na worth it naman po. Kaya lang po medyo madalang ang bangka papunta doon dahil medyo may kalakasan ng alon dahil sa hanging habagat. Pero maganda doon hindi ba? Opo, perfect para sa mga honeymooners. Uminit ang pisngi ko sa huling sinabi niya. Halatang hindi niya naman napansin yon dahil nagpatuloy siya sa kanyang pagtrivia. May mahabang sandbar din kasi doon at magandang lokasyon para makita ang paglubog ng araw kapag dapit hapon. Kasama rin ba to sa freebies namin? Tanong ko sa umaasang boses. Napalinga siya sa paligid. Kasama po siya dahil sa VIP room kayo nag-i-stay. Hindi ko na napigilan ng pagngiti. Sige, magpapabook ako ng bangka papunta doon. Noted po ma'am. Ipapaalam ko kagad sa front desk. Pagkaalis ng bellboy ay hindi na mawala ngiti sa mga labi ko. Excited na ako sa sorpresa ko kay Gavin para bukas. Where are we going again? Paulit-ulit na tanong ni Gavin habang hinahawakan ko siya sa braso at hinihila papuntang likod ng resort. Lubusan mong naguguluhan ay nagpatianod naman siya kaya hindi ako nahirapang hilahin siya. Pagkatapos man ng halian ay kinuha ko ng pagkakataon para siya naman na sorpresahin. Nandito na tayo! Pagdedeklara ko nang makita kong guide, nakausap ang isang bangkero sa may dalampasigan. Naniningkit ang mga mata ni Gavin dahil sa sinag ng araw habang pinagmamasdan ng bangka. Halika na! Huntag ko't hinila na naman siya. Nang marating ang guide at bangkero binati ko sila. Binigay kong kopon sa guide. Tahimik lamang si Gavin habang nakikinig kami sa mga paalala ng guide. Matapos ang halos 15 minutos ay natapos din siya kaya sumakay na kami sa bangka. Akala ko pa naman magpupulang tayo ngayong araw. Si Gavin matapos maupo sa tabi ko. Ang boring kaya nun, sabi ko. So where are you taking me? Lumapad ang ngisi ko. Sa isla ba to? Hindi na kami nakapag-usap ni Gavin dahil hindi rin naman namin maririnig ang isa't isa sa ingay ng makina ng bangka. Hinawakan niyang kamay ko't pinagsiklop ito. Medyo may kalayuan pala ang isla at inabot pa talaga kami ng 2 oras na pagbiyahe. Ngunit nang makarating na nawala ng pagod at sakit sa puwet dahil talaga namang kay ganda nito. Hindi pa man kami nakakababa ng bangka ay binusog na namin ang mga mata sa magandang tanawin na dulot ng mga rock formations. Tinig na dinig din namin ang bawat paghampas ng alon sa bato. Totoo nga ang sinabi ng bellboy. May kalakasan ng hangin sa naturang isla kaya malakas ang alon. Sa paanan ng pangpang na bato ay meron kaming nakitang isang cabin. Puro man salamin ang nakapalibot dito ay hindi naman namin kitang loob dahil sigurado na tinta dito. Narinig ko na ang paghina ng makina ng bangka hanggang sa unti-unti na nga itong namatay. Naging hudyat ito para bumaba na kami. Naunang tumalon sa tubig na hanggang tuhod si Gavin. Inabangan niya naman ang pagbaba ko upang maalalayan ako. Matapos makababa ay nagpaalam na rin ang bangkero. Mamayang hapon pa ang usapan namin na pagsundo niya. Pareho kaming hindi nakapagsalita ni Gavin habang manghang pinagmamasdan lang ang mga rock formations. May nakita pa akong tila isang hugis puso. Pinapagitnaan nito ang pagkahaba-habang sandbar. Shit, I should have brought my camera. Bulong niya. Nakatingala pa rin siya sa malalaking bato. Mabuti na lang at dinala ko. Sambit ko't kaagad na tinapik ang maliit na backpack sa likod. Pilyong umangat ang sulok ng labi niya habang pinagmamasdan ako. Pinaghandaan mo talaga ito ha? Kagabi lang naman. Naglahad siya ng palad. Give me the camera. I'll be your photographer. You'll be my muse. Hindi na ako nagdalong isip pa at kinuha na ngang high-end na camera niya mula sa bag. Inabot ko to sa kanya na kaagad naman niyang tinanggap at minanipula. Nagbaba ako ng tingin sa suot na manipis na puting loose long sleeve at high-waist maong shorts. Lantad na lantad ang mahaba kong legs. Halos magkaterno kami ng suot dahil puti din ang suot niyang short sleeve.
Button down at kulay gray naman ang kanyang suot na shorts. Parehas din kaming puting sneakers ang suot. Binili niya noong 1 linggo. Magkahalong lakad at takbo ang ginawa ko papunta sa gitna ng mahabang sandbar. Sumunod naman siya at dinig ko na ang bawat click ng kamera niya. Ngumisi ako at nilingon ulit siya. Tinabunan kong mukha gamit ang isang kamay. Excited ka naman masyado. Hindi pa ako handa, Gavin. Natatawa kong apila. Tuso siyang ngumisi. I can't help it. You just look so beautiful. Umirap lang ako at nagsimula na mag-pose. Iba't ibang anggulong kinuhanan niya. Ako na tumatakbo, ako na naglalaro sa tubig, ako na nakaupo sa may buhangin. Wala siya naging reklamo at mukhang enjoy na enjoy pa nga sa ginagawa. Siyempre, kinuhanan ko rin siya. Hindi na rin ako nagtaka nang mapuna na sanay na siyang mag-pose sa harap ng camera na parang isang modelo lang. Hindi ko maiwasan ang mamangha sa gwapo niyang mukha habang naka-side view siya at nakapamulsa pa. Tinatanaw niyang dagat at tila umaalon dahil sa hangin ang makapal na napakaitim niyang buhok. Nadipin na rin ang kanyang matangos na ilong at panga. Nag-selfie rin kaming dalawa. Minsan niyayapos niya ako at may pagkakataon din na nagnanakaw siya ng halik sa pisngi ko habang nakatapat kami sa kamera. Gusto kong ihinto ang oras at manatili kaming ganon. Masaya, walang inaalalang pangamba, ngunit tulad na lamang ng kadalasang simula ay may katapusan din ang lahat. Magdadapit hapon at nagkukulay kahal na ang langit. Nag-aabang na lang kami ni Gavin sa dalampasigan para sa sundo naming bangka. Ramdam namin ang pagbabago ng ihip ng hangin. Mistula itong naging mabagsik. Napayapos ako sa sarili sabay haplos sa magkabilang balikat dahil sa lamig. Ni hindi ito nalabanan ang suot kong manipis na long sleeve. Agad itong napalitan ng konting init nang maramdaman ko ang pagyakap niya sa akin mula sa likod. Dinig kong paghinga niya ng malalim at ang marahan niyang paghalik sa aking ulo. Napasandal ako sa malapad niyang dibdib at huminga ng maluwag. Parehas naming tanaw ang dagat at ang pagyakap ng papalubog na araw dito, ngunit wala pa rin kaming naaaninag na bangka. Ang tagal naman ni Kuya, sabi ko. Tugon niya at muli akong ginawaran ng halik sa bandang noo. Niling ako siya tinara para matingnan ng maayos. Kagad niya akong hinapit papalapit sa katawan niya. Marahan kong tinampal ang matigas niyang dibdib. Hindi ka ba nag-aalala na baka hindi siya makabalik? Tinitigan niya lang ang bawat sulok ng mukha ko gamit ang namumungay na mga mata. Sana nga. Tinampal ko ulit siya sa dibdib. Medyo nilakasan ko na. Anong sana nga? Pilyong tumaas ang sulok ng kanyang labi. Ang ibig kong sabihin, oo nga. Umirap ako't ngumuso. Pansin ko na namumungay pa rin ang mga mata niya habang nakatitig sa mga labi ko. Wala sa isip kong pinalandas ang dila sa ibabang labi dahil sa pag-aalala na baka hindi na kami masundo. Naalala ko rin ang sinabi noong bellboy tungkol sa hanging habagat. Nawala ako sa iniisip nang bigla ko nalang narinig ang mahinang pagmumurat pagdaing ni Gavin na parang may pinoproblema siya. Ano? Inosenteng tanong ko't napakagat labi na. Nagmura ulit siya. Don't do that. Don't do what? Wag mo kong tuksohin sa mga labi mo. Aniya sa paos na boses. Sa mga labi ko pa rin ang tingin niya. Lumunok ako't napatitig na rin sa mga labi niya. Eh di, halikan mo? Ramdam kong pangihina ng pagkakahawak na sa bewang ko. Pwede ba? Bulong niya. Sa sobrang hinay halos sumabay na sa ihip ng hangin. Kung gusto mo talaga, hindi ko na maintindihan ang lumalabas sa bibig ko. Parang patanong na lahat ang sinasabi ko. Unti-unti niyang nilapit ang kanyang mukha sa akin. Hanggang sa tuluyan na ngang naglapat ang aming noo dahil sa lapit nito. Nakaaligid na rin ang mga labi niya sa mga labi ko. Nag-aabang. Kinukubawan na ito. Gustong gusto ko, Loretta. Malamis na bulong niya at kasabay ng biglang pag-unos, tuluyan nang lumapat ang mga labi niya sa akin. Pareho namin hindi nalintanang pag-ambon na sinabayan ng humahagupit na hangin. Naging manhid ako sa labing dahil sa init na mga halik na iginagawad ni Gavin sa akin. Unti-unti ako napakapit sa magkabilang balikat niya, habang humihigpit naman ang paghapit niya sa bewang ko. Wala akong karanasan sa paghalik, kaya nagpaubaya na lang ako sa paggiya niya sa akin. Ang isang kamay niya ay nakahawak na sa batok at mas pinalalim pa ang pagangkin sa aking mga labi. Nagsisimula nang manghina ang mga tuhod ko dahil sa sensasyong nararamdaman. Minsan ay parang nanunod yung halik niya. Sa simula ay mababaw, ngunit nagbabago din at nagiging malalim. Mapusok, bahagi ako napatalon na bigla na lang bumuhos ang malakas na ulan.
Mula sa mariin na pagpikit ay dumilat ako at nakitang ganun din ang ginawa niya. Nakatitig pa rin siya sa akin sa namumungay na mga mata. Pansin ko na nagsisimula ng maging basa ang kanyang buhok. Kumapit ako sa kanyang baraso habang ang isang kamay ay nakataklob sa ulo ko. Ginagawang proteksyon sa ulan kahit wala rin naman itong naitulong dahil sa lakas nito. Kailangan nating sumilong. Napatingala siya sa langit na para bang ngayon lang napansin na umuulan na. Binalik niya ang tingin sa akin at tinawakan ng palapulsuhan ko. Come on, let's go to the cabin. Tumango ako kaya nanakbon na kami patungo sa cabin. Dahil nakatungtong ito sa paanan ng pangpang na bato ay medyo hindi ito naging madali sa amin. Inakay niya pa ako dahil sa matatalim na mga bato. Ramdam na ramdam kong panunuot ng tubig sa katawan ko dahil sa basang-basang suot. Medyo guminhawa rin na pakiramdam ko nang marating na namin ang cabin. Huminto na kami sa may pintuan at kaagad na sinuri ni Gavin ang padlock nito. Hindi nakalak, aniya at kaagad na binuksan ang pintuan. Kumapit ako sa braso niya at pumasok na kami sa loob. Tumambad sa paningin namin ang may kalakihang espasyo. Halos lahat ng mga nakikita naming muebles dito'y gawa sa matitibay na kahoy. Binitawan ko na siya upang mayapos ang sarili dahil sa lamig. Dalawa lamang ang silya at ang isa'y rocking chair pa. Meron ding center table sa gitna ng terno naman sa upo ang kahoy. Wala kaming nakikitang telebisyon o hindi kaya'y radyo. Kung sa bagay, wala rin naman yatang kuryenteng isla. Wala rin itong kwarto. Nilalamig ka na? Maghahanap lang ako kung may damit ba rito o kahit ano. Si Gavin na mabilisang nagbubukas na ng cabinet na nasa sulok. Nilapitan kong silat na upo dito. Kinuha kong backpack na nasa likod at binuksan. Hindi na ako nagtaka nang kinuha ang camera na basa na dahil maski backpack ko'y parang binabad sa tubig. Nabasa ang camera. Sira na yata, sambit ko. That's a waterproof camera so that's okay. Tugon niya na nasa drawers ng atensyon. Pansin kong pagpe-flex ng muscles niya sa braso dahil sa bilis ng pagbubukas niya sa mga drawers habang nakayuko. Nag-iwas ako ng tingin dahil naalalang halikan namin kanina. Binalingan ko yung salamin at pinagmasdan ng ulan sa labas. Dumidilim na rin. I think this will suffice. Bumaling ulit ako sa kanya at nakitang hawak niyang tila isang makapal na kumot. Sa isang kamay niya naman ay may nakita akong isang malaking kandila. Lumapit na siya sa akin. Come here. Tumayo ako at binalot niya sa akin ang makapal na kumot. Paano ka? Basang-basa ka na rin? Nag-aalala kong sabi. Okay lang ako. Baka magkasakit ka pa. Malaki naman tong kumot. Kasya tayong dalawa. Tinanggal ko ulit ito at minuwestro ang dulong bahagi sa kanya. Bumuntong hininga siya at nagpatianod na rin. Naupo kami sa sahig habang nakabalot pa rin ang kumot sa katawan. Sabay kaming napatawa na parehas na nagtanggal ng suot na basang ang sapatos. Napansin kong unti-unti niyang pagtatanggal sa botones ng kanyang pangitaas na suot. Anong ginagawa mo? Maghuhubad ako para hindi masyadong malamig. Kalmante niyang tugon. Mas mabilis pa sa kidlat ang pag-iwas ko ng mukha para hindi lang siya matingnan. Hindi pa ako nakontento at nagtakipan ng mata gamit ang isang kamay. Hindi ko maiwasan ang biglang pagkaramdam ng nerbiyos. Alam kong pinagpapatuloy niya pa rin ang paghuhubad dahil nararamdaman kong paggalaw niya. Maghubad ka na rin. Ano? Suminghap ako at matalim siyang tiningnan. Natutup kong bibig ko na makitang hubad niyang katawan maliban sa shorts na hindi niya tinanggal. Pilyo siyang ngumisi. Yang long sleeve na suot lang ang hubarin mo, Loretta, dahil masyadong basa. Ano bang iniisip mo? Parang tinamnan na napakaanghang na sili ang pisngi ko dahil sa pag-iinit nito. Nakita ko ng kandilang nakasindin at nakatirik sa sahig. Hinubad ko na rin ang suot na long sleeve at panloob na tube top lang ang natira. Hindi na talaga dadating si kuya. Wala sa sariling nasabi ko. Pareho kami nakatanaw lang sa labas na sinasakop na ng dilim at lumiliwanag lang sa tuwing may kidlat. Nilalamig ka pa ba? Tanong niya. Tumingin ako sa kanya at ngumiti. Hindi na masyado. Naramdaman kong braso niya sa balikat ko. Niyapos niya ako kaya mas lalo kami nagkadikit sa isa't isa. Siniksik kong sarili sa kanya. Mabuti na lang marami tayong nakain kaninang tanghalian. Natatawang sabi ko. Hindi niya ako sinibayan sa pagtawa kaya napangat ako ng tingin sa kanya. Nanatiling seryoso at mapag-alala ang tingin niya. Makakauwi rin tayo, Gavin. Nag-aalala lang ako at baka magkasakit ka. Marahan niyang sabi. Parang may humawak sa puso ko.
Ngayon lang ako nakaramdam na may nag-aalala sa akin maliban kay Donita at Nanay Lolita. Mas isiniksik ko pang sarili sa kanya dahil sa umaapaw na emosyon. Sanay na ako, pahayag ko sa malambot na boses. Sanay na magkasakit? Tumalim ang kanyang tingin at lumamig ang boses. Oo, sa dami ng pinagdaanan ko sa buhay, kaya mabilis na nakaka-recover ang katawan ko. Naningkit ang mga mata niya na parang hindi siya makapaniwala sa narinig. Do you think that would give me some comfort? Ramdam kong tension sa katawan niya kaya naghanap ako ng paraan para maalo siya. Ngumuso ako. Pagagalitan mo na naman ba ako? Nilalamig na nga ako tapos bumuntong hininga siya bilang anyo ng pagsuko at lumamlam ang mga mata. Move a little closer. Sinunod kong utos niya. Halos nakakandong na ako sa kanya. Nararamdaman ko ang maninipis na balahibo sa binti niya dahil sa lapit ng mga binti namin. Kinain niya lahat ng espasyo at walang itinira. Hinawakan niya magkabilang dulo ng kumot at mas binalot pa ito sa amin. Maghahanap lang ako ng pwede nating ilapag sa sahig para hindi masyadong malamig. Ani matapos ang ilang sandali ng komportableng katahimikan. Tulungan na kita? No, just stay here. Agap niya. Tumayo na siya at inayos ang pagbalot sa kumot sa katawan ko. Matapos ang ilang sandaling paghahanap ay may dala na siyang isang makapal na kulay pulang tela. Nakakita ako ng lumang karpet. Pwede na yan. Tumayo na rin ako para tulungan siya sa paglalapag. Muntikan pa akong matumba dahil sa kumot. Nang mailapag na ito'y nahiga na kami dito. Tinalukbong namin ang kumot. Medyo nabawasan na rin ang lamig dahil sa carpet. Ramdam ko rin ang init ng katawan niya. Ginawa kong una ng kanyang braso tumagilid ng pwesto kaya nakatalikod ako sa kanya. Dahil na rin siguro sa pagod na ginawa namin, buong maghapon ay napahikab ako. Good night, Loretta, namamaos niyang sinabi. Nagising ako sa talim ng kutsilyo na nakatutok sa leeg ko. Tumambad sa akin ang nalilisik na mga mata ni Chong. Hindi ka makakatakas sa akin, matalim niya sabi, kasabay ng pagkulog at kidlat. Chong, wag! Sigaw ko. Humahalakak siya na parang demonyo at kinubawan na ako. Nanigas ako ng maramdaman ng pagyugyug niya sa balikat ko. Pumikit ako ng mariin habang patuloy na nagpupumiglas upang makawala. Loretta, shit, wake up! Untag ng pinaghalong takot at nababahalang boses, ngunit parang napakalayo niya. Nagpatuloy ako sa pagsigaw at pagpupumiglas. Naging kalmado ako nang maramdaman ng paulit-ulit na marahang halik sa noo ko. Sa sentido at ang paulit-ulit na bulong na may bahid na pagsusumamo. Wake up! Wake up! Nananaginip ka lang! Come back to me! Habol ang hiningay, unti-unti akong dumilat. Kadiliman ang bumalot sa aking paningin. Wala akong naaninag maliban sa nadamang init na nanggagaling sa katawan na parang kinukubawan na ako. Doon ko na napagtanto kung nasaan ako't kung kaninong boses ang nagpabalik sa akin sa realidad. Gavin? Dinig kong marahas na pagbitaw niya ng hininga. Naramdaman ko rin ang pagyuko niya. Thank God, you're fine. Bakit ang dilim? Mahina siyang napamura. Sorry, napatid kong kandila habang ginigising kita. Napabalikwas ako ng bangon at naupo na lang. Napahilamos ako sa mukha gamit ang dalawang kamay. Pasensya na, masamang panaginip. Ngayon lang naman ako binangungot. Hindi ko man siya nakakita dahil sa dilim ay naramdaman ko naman ang pag-upo niya sa tabi ko. Marahas siyang bumuntong hininga. You need to talk to someone. I'll schedule a psychologist for you. Hindi na kailangan. Kaya ko namang resolbahin ito. Mawawala rin ito dahil makakalimutan ko rin ang lahat. Sanay naman ako nare-resolba ang sariling problema. Mahina siyang nagmura ulit. Tumatagos hanggang sa akin ang galit niya. That word again. Sanay. Hindi ka na pwedeng masanay lang, Loretta. Hindi ka na nag-iisa ngayon. I will protect you with everything that I've got. So don't you live like that again. Suminghot ako, kaagad na pinalis ang luhang lumalandas na pala sa pisngi. Hindi ito dahil takot ako sa galit niya, kundi dahil gustong gusto ko. Uhaw ako sa proteksyon, uhaw ako sa kalinga, at uhaw na uhaw ako sa pagmamahal. Dinaluhan niya kaagad ako. Hey, bakit ka umiiyak? Marahan niyang tanong habang pinapalis ang mga luha ko gamit ang kanyang kamay. Hindi ko alam kung paano niya natutunton ang mga luha ko gayong madilim naman. Natatakot ako. Humigpit ang hawak na sa balikat ko. Hindi ka na masasaktan ulit ng tiyuhin mo, Loretta. Umiling ako. Hindi naman yun ang kinakatakot ko. What is it then? Natatakot ako na
Namasanay ako sa iyo na nagugustuhan na kita. Alam kong natigilan siya sa sinabi ko dahil napakong kamay niya sa balikat ko. Pagkaraan ng ilang segundo'y maginhawa siyang nagpakawala ng hininga. Really? Bulong niya. Di kong tuwa dito. That's good because I like you very much. Walang preno niyang pagbitiw. Imbis na mukha'y dibdib niyang nakapa ng kamay ko. Diretsyong dampi na ginawad ng palad ko sa balat niya dahil sa kawalan niya ng saplot. Para akong sinilaban dahil sa nararamdamang init ng kanyang katawan. Marahan kong pinalandas ang palad sa kanyang dibdib pababa sa kanyang tiyan. Nagiinit ako sa nakakapang matitigas na parte. Alam ko nag-workout siya para mapanatili ang maganda niyang pangangatawan dahil sa pagiging fit. Kagat ang ibabang labi ay mas binaba ko pa ang palad. Mabilis niyang hinuli ang palapulsuhan ko. Baby, you're getting closer to a dangerous territory. Mahina niyang bulong sa paus na boses. Unti-unti akong lumuhod at dahil sa dilim ay nagbabaka sakali na lang na nakaharap sa kanya. Binitawan na niya ang palapulsuhan ko kaya malaya kong nailagay ang mga kamay sa magkabilang balikat niya. Halikan mo na kasi, ako. Bulong ko pabalik. Hindi ko na kinakailangang ulitin pang sinabi dahil lagaran niyang hinawakan ng pangako at sa kabila ng kadiliman ay natagpuan ang aking mga labi. Ramdam ko na sa pagkakataong ito ay hindi lang kami hanggang halikan dahil sa paraan ng paghalik niya sa akin. May pananabik, masyadong mapusok, tila mapaghanap ang kanyang kamay na lumalandas sa katawan ko. Hindi ko na namamalayan na unti-unti na pala akong humihiga sa carpet hanggang sa bigla ko nalang naramdaman ang pagdampi ng likod ko sa makapal na tela. Tuluyan niya na akong kinubawan. Did I hurt you? Tanong niya nang umusbong ng bukang liwayway sa labas ng padar na salamin. Nakahiga na ako sa dibdib niya habang niyayapos niya naman ako. Nakabalot na ng kumot sa aming mga katawan. Hindi naman. Hinalikan niya ang tungki ng ilong ko. First time ko yon, sabi ko sa maliit na boses. Dinig kong pagbuntong hininga niya. Alam ko. Nagangat ako ng tingin at nakitang pag-aabang ng namumungay niya mga mata. Kwentuhan mo ko tungkol sa asawa mo. Mahina siya na pamura. Siguro ay napansin niyang seryoso ako naghihintay sa isasagot niya. Naging pagsuko ang kanyang sunod na pagbuntong hininga. Why the need to talk about her after what we just did? Nagigilty ka ba, Loretta? Malungkot ko siyang initian. Alam ko kung anong pinasok ko, Gavin, kaya alam ko na hindi na matatanggal ang guilt sa buhay ko. Pumikit siya ng mariin at kumibot ang kanyang labi dahil sa ibinubulong na sigurimura na naman. Sige na, kwentuhan mo na ako tungkol sa kanya. Paano kayo nagkakilala? Mariin niya pa akong tinitigan ng ilang segundo. Ninong ko ang papa niya, the former governor, Mauricio Valdez. You see, my father was his loyal driver for 20 years. Hindi ako namulat sa magarbong buhay. Sakto lang. Pinroseso kong detalye sa parte ng buhay niyang yon. I remember I was in high school when I first stepped on their mansion. I was automatically amazed. Inutusan ako ng papa ko na ihatid doon ang naiwan niyang uniform. Nagkausap muna kami ni Gov. He then introduced me to his daughter, si Felicima. That was the first time we officially met. She's a year younger than I. Habang nagkakwento siya minsan hindi siya bumitiw sa pagtitig sa akin. Eventually, the governor sent me to law school. Ganon din ang ginawa niya kay Felicima. Since I was a year ahead of her, I helped her out. And eventually, you fell in love. Sabad ko, mabilis ang ginawa niyang pag-iling. No. You see, pakaramdam ko naging planado ng buong buhay ko. Simula nung nag-college ako, nag-law school. Lahat ng yun dahil kay Gov. I felt like I owed him a lot. Kaya nung nireto niya ako kay Felicima and then he told me to marry her, I agreed. Wala naman ako naging girlfriend nun. Just flings. I was too busy with school. Nagbaba ako ng tingin na tinunito sa kamay na nasa dibdib niya. Baka destiny talaga kayo sa isa't isa. Pinilit ko mang gawing magaan ang boses ko'y nabahiran pa rin ito ng pait. Marahan niyang hinawakan ang baba ko para maiangat ang tingin sa kanya. May lihim ng ngiti sa kanyang labi at nanatili ang pamumungay ng kanyang mata. I didn't choose her, Loretta, but I choose you. And I am choosing you. Anong mangyayari ngayong tuluyan ng nahuhulog si Loretta kay Gavin? Pero paano kung malaman ito ni Felicima?
Kaya kayang panindigan ni Loretta ang pagiging kabit niya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.